Nakakita ka na ba ng isang estranghero sa maraming tao at naramdaman mo na hindi sila kabilang sa mundong ito? Hindi dahil sa pananamit nila, hindi dahil sa mga salita, pero dahil sa ang hitsura. Isang malalim na tingin na humihila sa iyo palabas ng realidad, sa isang madilim, mamasa-masa na lugar kung saan hindi na umaagos ang oras. Ako si Ricky. Hindi ako mapamahing tao. Nakatira ako sa lungsod, nagtatrabaho sa opisina, at iniisip noon na ang mga kwento tungkol sa third eye, tungkol sa aswang, o mga multo ay mga labi lamang ng panahon ng kamangmangan. Hanggang sa dumating ang araw bumalik kami ng girlfriend ko, si Michelle, sa aming bayan. Nagsimula ito bilang isang normal na paglalakbay. Isang maikling paglalakbay, isang stopover, inasan na kanin sa tabing kalsada, at makulimlim na kalangitan kahit 5 pa lang. Ngunit pagkatapos sa isang maliit, tahimik na terminal, hindi pa gising pagkatapos ng pandemya, nakilala namin ang isang tricycle driver na hindi tao. Si Michelle ang unang nakakita sa kanya, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ngunit sa pamamagitan ng isang pocket mirror. Sa salamin na iyon ang mukha ng lalaki ay tumawa ng malakas, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi mga kamay ng tao. Ito ay mga itim na galamay, mahaba tulad ng mga daliri ng tinta. Hindi natural na dilat ang kanyang mga mata. Walang mga puti. Walang mag-aaral. Isang blankong kadiliman na parang tumitingin sa isang kalaliman. Hinila ko ang kamay ni Michelle. Tumakbo kami. Naiwan ang tricycle na nakaparada patagilid sa sobrang itim. At isang ngiti na nakatatak pa rin sa aking alaala hanggang ngayon. Akala ko dun na natapos. Pero hindi. Kakasimula pa lang ng biyahe. Dahil mula sa sandaling nakita ko siya, nagsimula akong makakita ng higit pa. Nakikita ang mga bagay na hindi ko dapat nakita. Terminal, isang tunay na horror story. Makikita mo lang sila kapag gusto ka nila. Ricky ang pangalan ko. Nagsisimula ang kwentong ito sa umaga ng Pebrero sa 2022. Ito ang unang pagkakataon na umalis kami ng aking kasintahang si Michelle sa lungsod pagkatapos ng higit sa 2 taon na nakulong ng pandemya. Tila bumalik sa normal ang lahat, bukas ang mga kalsada, tumatakbo muli ang mga istasyon ng tren, at nagtatawanan at nagbibiruan ang mga tao na parang hindi nangyari ang quarantine. Ngunit noong araw na yon may mali. Nakarating kami sa isang maliit na rural terminal, isang lugar na kilala ko mula pa noong bata ako. Pero sa pagkakataong ito iba na. Walang iyak sa kalye. Walang amoy ng tambutso. Walang palatandaan ng mga nagbebenta ng candy o mandurukot. Ilang sirang kahoy na upuan lang, saradong breakfast counter, at isang manipis na ulap na tumatakip sa malaking courtyard. Hinawakan ni Michelle ang braso ko, medyo nanginginig. Hindi mula sa lamig, ngunit mula sa hangin. Alam mo yung feeling na yon? Yung feeling na nasa isang lugar ka na hindi dapat. Naglibot-libot kami sa paghahanap ng makakain, partly because we were hungry, partly to kill time.
Si Michelle ay nagnanasa ng inasal, ngunit isang maliit na tindahan lamang ang bukas. Kinailangan naming kumain. Pagbalik namin sa terminal, isang tricycle lang ang nakaparada, mainit pa ang makina. At nakatayo sa tabi nito ang isang lalaki, nakasuot ng dilaw na puting kamiseta, isang lumang baseball cap, ang kanyang ngiti hindi pangkaraniwang lapad. "Driver, sakay na kayo, boss. Diretso na tayo." Isang hakbang pasulong si Michelle. Ako hindi. Hinawakan ko ang kamay niya. Sa hindi malamang dahilan. Simple lang, ayokong sumakay sa sasakyang iyon. I made an excuse, may hinihintay pa kami. Actually, walang tao. Umupo kami sa isang kahoy na bench at naghintay. Kinuha ni Michelle ang kanyang salamin at hinawakan ang kanyang makeup. Malinaw kong naaalala ang sandaling iyon. Naglalagay siya ng kolorete nang biglang nanginginig ang kanyang kamay, namutla ang kanyang mukha at bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. "Mitchell," whispering, "Ricky, tingnan mo to." Tinagilid niya ang salamin. At sa loob nito, hindi ang lalaki mula kanina. Ngunit isang nilalang na may kulubot na mukha, walang puti ang mga mata, at malaitim na galamay na brasong nakakapit sa manibela. Napatingin ako sa sasakyan, nakangiti pa rin siya. Parang walang nangyari. Tumayo kami. Nang walang salita. Hinila ko si Michelle palayo sa terminal, naiwan ang tricycle at ang ngiti na hindi na tao. Sumakay kami ng mamahaling taxi pauwi. At habang tumatagal, hinawakan ni Michelle ng mahigpit ang kamay ko. Na parang nararamdaman pa rin niya ang tingin ng nilalang sa likod ng kanyang ulo. Iyon ay simula pa lamang. Hindi ko alam paano, ngunit pagkatapos noon, nagsimula akong makakita ng higit pang mga bagay. Mga bagay na hindi ko alam na dapat kong makita. Mga bagay na maaaring lumalabas lang kapag ikaw ay pinili na makita. Akala ko tapos na. Pero hindi. Noong naisip kong ligtas na ako, nagsimula ang tunay na bangungot. 3 araw sa paglalakbay, nagsimula akong sumuka ng marahas, kahit na hindi pa ako nakakain ng bago. Umiikot ang ulo ko. Malabo ang mata ko. Nanlamig ang katawan ko. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay hindi ang lagnat. Ito ang mga bagay na sinimulan kong makita. Sa una, ito ay guni-guni. Isang lalaking walang ulo na nakatayo sa balkonahe. Isang batang tumatawa sa salamin sa banyo. Isang pusang walang mata na gumagapang sa kisam. Akala ko mababaliw na ako sa lagnat. Nagpanik ang nanay ko. Hindi niya ako dinala sa doktor. Tinawag niya si Tano, isang matandang kapitbahay na naging albularyo noong bata pa siya. Nagpakulo ang si Tano ng bayabas at dahon ng sampalok, bumubulong sa wikang hindi ko narinig. Tapos binuhusan niya ng tubig yung ulo ko. Malamig, parang daan-daang kamay ang dumampi sa balat ko mula sa underworld. Pagkatapos ay itinali niya ang isang maliit na piraso ng luya sa isang pulang tela at isinilid ito sa bulsa ng aking kamiseta. Tano, luya. Pag may hindi tao na lalapit, iinit yan. Matagal akong nakatulog pagkatapos noon. At kinaumagahan nakita ko siya. Isang matandang babae na nakasuot ng sira-sirang turquoise na sando, magulo ang buhok, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang basket ng kakanin. Mag-isa siyang nakaupo sa isang kahoy na bangko sa hintuan ng bus,
ang parehong lugar kung saan ko nakita ang driver na iyon. Naawa ako sa kanya kaya lumapit ako. Lola, kumain na po ba kayo? Tuminala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay maulap. Ngunit ang kanyang boses ay kakaibang init. Lola, hindi ko na maaalala, Hijo. Matagal na rin akong naghihintay pero hindi ko alam kung anong hinihintay ko. Mga 0 minutes din kaming nagkwentuhan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang bayan, ang kanyang apo, ang unang ani na kanyang nasaksihan. Hanggang sa lumingon ako at wala na siya. Sabi ko sa nanay ko. Namutla siya. Nanay, Ricky, walang tao sa station ngayon. Napadaan lang ako. Walang laman. Hindi ako naniwala. Bumalik ka sa istasyon. Tanungin ang tindera sa malapit. Walang nakakita sa matandang babae. Walang nakakaalala sa paligid. At kung ano ang pinaka nagbigay sa akin ng goosebumps. Basang-basa ng pawis ang bulsa ng shirt ko. Ngunit ang hiwa ng luya na iyon ay nasunog na itim. Tumatanggi, nakakatakot na tono. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. At nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baliw ba ako? Oh, gaya ng sinabi ni Tano. Tano, third eye mo mahina. Pero may gustong makipag-usap kaya bumubukas. Pero kung totoo yun, ano ang gusto nilang makita ko? Para tulungan sila o isama ako. Kung nakapunta ka na sa isang walang laman na istasyon ng bus sa madaling araw, mapapansin mo ang isang bagay. Ang espasyo ay parang inabandona ng panahon. Hindi pa masyadong araw pero hindi pa gabi. At sa threshold na yon may mga taong hindi kabilang sa mundong ito. Matapos makilala ang hindi nakikitang matandang babae, nagsimula akong nagmamasid. Makailang ulit akong bumalik sa terminal, nagkukunwaring nagtitinda ng mga gamit, tinutulungan si nanay na maghatid ng pagkain sa mga kakilala. Pero sa totoo lang, nag-imbestiga ako. At pagkatapos sinimulan ko silang makita. Isang lalaking nakasuot ng kapote sa gitna ng isang maliwanag na maaraw na araw suminaw sa harap ng aking mga mata. Isang batang babae na nakaupo sa huling bangko, ang kanyang mukha na puno ng mga hiwa, ay patuloy na nakatingin sa isang direksyon na wala. Isang ina na nakahawak sa kanyang sanggol, ngunit ang sanggol ay walang mga mata. At mas malala pa, ang amoy. Ang masangsang na amoy na may halong kalawang na amoy ng dugo ay kumakalat sa tuwing may lalabas na nilalang. Pinapalakas ng boses ang tempo, nakaka-suspense. Pero ang pinaka nagpatindig ng balahibo ko ay ang kwento ni Eman, isang pamilyar na jeepney driver sa lugar na yon. Eman, nagsasalaysay. May isang beses, may sumakay. Tahimik. Nakapikit. Pero yung dila niya nakalawit. Tapos sumisinghot ng hangin. Parang aso. Hahabulin na sana siya ni Eman nang may lumitaw na kakaibang lalaki, may hawak na dugo ang bakal na tubo. Walang tanong, walang salita. Diretso siyang bumangga sa pasaherong dinilaan ng hangin. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi iyon boses ng tao.
Nawala agad ang tao pagkatapos. Nag-iwan lamang ng pudol ng itim na tubig sa ilalim ng upuan. Iniwan ni Eman ang sasakyan ng gabi ring iyon. Mula noon, wala nang nakakita sa kanya na muling tumatakbo sa night train. Nagsimula akong umintindi. Ang terminal na ito ay hindi na simula o wakas ng paglalakbay ng tao. Isa itong istasyon ng transit para sa mga nawawalang entity. Isang lugar kung saan pansamantalang naninirahan ang mga kaluluwa, aswang, engkanto, at kung ano pa hanggang sa makahanap sila ng daan palabas sa mundong ito. Nakilala ko si Mang Lito, isang matandang driver na halos retired na laging may dalang isang bangkong walang sakay sa likod niya. Nang tanungin, ang sinabi niya lang, "Mang Lito, may sakay yan. Pero di para sa mata mong buhay." Naroon si Aling Sita, isang tindera ng kakanin na madalas bumubulong sa sarili. Ngunit kung tumayo ka ng malapit, malinaw mong maririnig ang kanyang binabanggit ang mga pangalan ng mga patay. At isang pilgrim, walang nakakaalam ng kanyang pangalan, na gabi-gabi ay nagsisindi ng insenso. Pagkatapos ay nagdarasal patungo sa walang laman na sasakyan. Nagsimula akong magtaka. Bakit ko nakita ang lahat ng ito? Bakit hindi ako bumalik sa normal na buhay? Siguro dahil nakapasok na ako sa kanilang huling istasyon. At kapag nakita mo na sila, hindi ka maaaring magpanggap na hindi mo sila nakita. Ang pangalan ko ay Layla. Wala akong special powers. Wala akong nakikitang multo. Hindi ako na-possess. Hindi pa ako nakapunta sa exorcism. Pero namatay ako sa panaginip. At paggising ko, mayroon akong kumpletong memorya ng isang aksidente, hindi iyon nangyari. Maambon na gabi, sumakay ako ng karaniwang bus mula Balintawak Terminal papuntang Las Piñas. Huli na ang bus. Ang numero ay bahagyang nakalimbag sa ilalim ng alikabok, 522 Yirgil Line. Hindi ko pa narinig ang linyang iyon. Pero dahil gabi na, sumakay na ako. Mga lumang upuan. Kumikislap na mga ilaw. Ang mga pasahero ay tahimik na parang mga estatwa. Walang nagsalita. Walang nakatingin sa isa't isa. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa amoy ng lumang aircon, kundi dahil may pinigilan sa bus. Nagsimula nang umandar ang bus. Ngunit hindi ito lumiko sa alinman sa mga kalsadang alam ko. Walang ilaw sa kalye. Walang palatandaan. Isang walang katapusang koridor lamang na natatakpan ng puting ambon. Tapos biglang nawala yung gravity. Nakita ko ang aking katawan at ang iba pang mga pasahero. Lumulutang sa hangin, umiikot sa umaandar na bus. Natahimik ang lahat. Walang gravity. Walang hiyawan. Tanging ang kanilang mga mata, pagod, na para bang matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. At bago ako mawalan ng malay, narinig ko ang isang maliit na boses mula sa radyo ng bus. Hindi ka pa dapat sumamay. Nagising ako sa kama. Tumibok ang puso ko. Basang-basa ang unan ko sa pawis. Pero naaalala pa rin ng isip ko ang bawat detalye. Akala ko isa lang itong bangungot.
Hanggang sa nakita ko ang number 522 sa isang lumang sign malapit sa terminal. Isang bus na eksaktong katulad ng nasa panaginip ko, ngunit hindi na ito ipinagpatuloy mula noong siyam na pula. Tiningnan ko ito. Tanong ko sa mga lumang driver. Walang nakaalala. Tanging isang matandang lalaki na dating busboy ang nagsabi. 522. Yun yung nasunog, maraming di nailigtas. Ang sabi, hanggang ngayon, bumabalik yung ruta tuwing may kaluluwa na di pa tapos ang biyahe nila. Nagsimula akong magpanik. Hindi dahil nakaupo ako sa bus na yon. Ngunit dahil sa panaginip na yon, umupo ako sa tabi ng isang matandang kaibigan sa paaralan. And exactly 3 days later, I received the news she died in bus accident in Bicol. Hindi ruta 522. Hindi gari. Pero aksidente pa rin. At umupo ako sa tabi niya bago pa mangyari. Ano ang bus na yon? Isang multo sa nakaraan? O isang tanda, isang babala sa mga kaluluwang malapit ng tangayin? Hindi ko na nakita ang bus na yon. Pero sa tuwing dadaan ako sa terminal, at marinig ang kakaibang busina ng bus sa umaambon, nagtataka ako. May inaagaw ba sa huling pagkakataon o hinahanap ang kanilang daan pabalik? Akala ko noon isang anomalya lang ang pagkakita sa kanila. Pero hindi. Kapag binuksan mo ang pintong iyon, hindi mo ito maisasara nang hindi nagbabayad ng presyo. Pagkatapos ng kwento ni Layla, mas lumala ang mga pangyayari. Hindi lang multo ang nakita ko sa terminal. Nakita ko sila sa sarili kong bahay. Bahagyang lumiko ang sofa sa kalagitnaan ng gabi. Naaaninag sa salamin sa banyo ang mga anino, ngunit walang tao sa likod ko. Umalingaw ang mga yabag sa kisam, kahit isang palapag lang ang bahay ko. Nagsimula akong nahihirapan sa pagtulog. Unti-unting lumabo ang linya sa pagitan ng realidad at pantasya. Isang gabi, nagising ako na nakita ko ang aking ina na nakaupo sa dulo ng kama, ngunit ang kanyang mukha ay nahati sa dalawa. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Hinal na hinal. Bumagsak sa sahig pagkatapos ay may umalingaw-ngaw. Hindi ka na makakatakas. Takot na takot ang nanay ko. Sa wakas, nagpasya siyang tawagan ang tunay na albularyo. Mang Eladio, na nakipag-usap sa mga engkanto hanggang sa Tarlac. Nang gabing iyon ang bahay ay naging isang lugar kung saan walang nakatira. Dinala ni Mang Eladio 3 itim na kandila. Isang pulang tali na nakatali sa isang sinaunang anting-anting. Mga tuyong dahon ng banaba at nasusunog na pulbos mula sa sea clamshell. Nagsunog siya ng apoy sa gitna ng bakuran, nagwiwisik ng asin sa paligid ng bahay, at nagbigkas ng sinaunang panalangin sa tagbanwa na may halong Ilocano. Ang kaluskos ng apoy ay sinamahan ng mahinang halinghing mula sa mga dingding. Nakita ko ang isang madilim na figura na lumabas mula sa ilalim ng kama, gumapang sa kisam, at dumulas sa mga siwang ng pinto. Isang malamig na kamay ang dumampi sa aking balikat. "Huwag mo kaming iwan." Isang sandali ng katahimikan bago ang isang nakamamatay na pagpipilian. Pagkatapos ng seremonya, umupo si Mang Eladio sa tabi ko. Seryoso ang mukha niya, mahina ang boses. "Ngayong bukas na ang mata mo, may 200. Maging tulay ng mga ligaw o."
Isara ito magpakailanman. Kung pipiliin mong manatili, hindi ka na mabubuhay ng tahimik. Pero kung isasara mo, baka may kaluluwang di mo na matutulungan. Naisip ko ang matandang babae sa istasyon. Tungkol sa pasaherong dumila sa hangin. Tungkol sa pangarap ng bus na lumulutang sa langit. Hindi ko nais na mabuhay sa takot magpakailanman. Ngunit hindi ko maaaring baliwalain ang tawag ng mga espiritu na gusto lang may makakita sa kanila. Pinili kong isara ito. Dalhan mo si Eladio ng pulang tali sa aking pulso, gumawa ng tanda ng krus, at bumuga ng hangin na mas malamig kaysa kamatayan sa aking noo. Sa 7 buwan, di ka na makakakita. At gaya nga ng sinabi niya, natulog ako. Nabuhay akong muli bilang isang normal na tao. Ngunit mayroong ganito. Sa tuwing dadaan ako sa terminal, at nakita ang isang walang markang sasakyan na dahan-dahang gumagalaw sa ulap, may naramdaman akong napakapamilyar. At pagkatapos isang mahinang bulong ang tumunog sa likuran ko. Ricky, bumalik ka. Hindi pa tapos ang biyahe mo.